Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, gusto ko naman sanang gumawa ng modification at gusto ko rin share sa inyo kung paano gawin. Pero bago tayo mag-umpisa sa muna maikling intro. Welcome back again. Ang ibig ko sabihin guys, kung naalala nyo yung last video ko, yung may part 1 and part 2 yung tungkol sa USB to SATA USB to SATA cable. Ito yun guys, ito yung una kong na-order dati at dinemonstrate ko sa inyo paano siya gamitin. Nagamit natin siya dito sa maliit lang guys, yung pang laptop lang kasi nga wala siyang variant na may power supply gaya ng yung pangalawang in-order ko, yung meron ng saksakan ng power supply. Ito yun guys, kung naalala nyo to, ito, ayan, meron siyang saksakan ng power supply 12 volts. Kaya na gamit natin yung aking malaking hard disk drive ay napagana ko dahil naggamitan ko ng SATA cable na to na mayroong power supply. Kasi guys, gaya ng sinabi ko doon sa video, this is driven by 12 volts. Itong malaki ganito sa mga desktop computer. Yung ganito naman can be driven only by 5 volts. So no need for power supply na gaya nito. Just plug in here sa laptop nyo, gagana siya kasi 5 volts lang naman ang supply nito. At ito ay napapagana ng 5 volts. So ang ibig ko sabihin guys, na gusto kong gumawa ng modification dito sa una kong in-order na walang power supply dito. Yan, wala. Ito meron. Yan ang pagkakaiba nila. Ito wala. So gusto ko siyang gayahin, gusto ko siyang gawa ng paraan na ito ay magkaroon din ng power supply na 12 volts. At kukunin ko yung 12 volts natin supply. Ayan, ito yung ginamit natin last time. So gusto ko siyang gawa ng paraan na parang ganito. Yan, ito merong saksakan na 12 volts. Gusto ko rin gawan ito ng paraan para magkaroon din siya ng masasaksakan ng 12 volts. So tingnan muna natin guys kung paano natin siyang magagawa ng paraan. By opening dito, buksan muna natin itong para makita natin yung circuit sa loob. Ayan, sa likod. Okay, so ito yung kanyang negative supply. Yan guys, oh. Tapos ito naman yung kanyang yung positive, siguro itong red. Siguro by color coding nito. Tapos itong white and green are data. So test natin siya guys. Para malaman natin kung saan dito yung pins na papuntang pag 5 volts lang ang gagamitin. Halimbawa ito, yung maliit lang gagamitin na ito. Tapos kung saan yung pin para sa 12 volts. Kasi hindi sila pwedeng pagsamahin dito eh. Halimbawa ito yung positive negative. Tingnan natin kung meron siya. Ayan guys, kung nakikita nyo guys, 5 volts lang yung ito yung ground, tapos 5 volts yung kanyang B plus nya, 5 volts. So itong sinasaksakan natin ng 12 volts. So ibig sabihin magkahiwalayan sila ng ng circuit. Di sila pwede pagsamahin. Siyempre 5 volts at 12 volts magbabanggaan. So it must be separated, no? Itong 5 volts supply saka dito sa 12 volts
So ang gagawin natin, susukatan natin kung saan yung papunta yung pins ng 5 volts tsaka yung 12 volts. Bagay, kung susundan natin dito sa kanyang board, ito yung 12 volts. Kung ako ang tatanungin, based sa ganyang configuration, siyempre dito na, palagi ko itong pins na to ang para sa 12 volts. Tapos itong sa 5 volts, ito yung pinaka board niya. Maaring dito yan, itong pins na nakaya na to, yan ang para sa 5 volts. Para sigurado tayo guys, gamitan natin ng tester 5 volts para lang matrace natin kung saan yung 5 volts niya, circuit niya. Ayun, liwanag, nakakasilaw. Okay, so nakasilaw siya, no? Takpan natin guys para hindi tayo masilaw. Pins eh, pag may ilaw yan, para hindi tayo masyado masilaw. Takpan natin. Okay, so sa pinakita ko kanina, itong black wire na to, ito yung negative. So ito yung terminal niya, ito yung red wire para sa positive. Ito, so susukatan natin guys kung talagang 5 volts ang binibigay niyan dyan. So ito yung kanyang negative, ito yung kanyang positive. So yan guys, 4.96 or 5 volts. Ngayon, i-trace natin guys kung saan siya papunta, kung saan dito. So iwan natin yung negative natin dito, tapos susundutin natin yung mga pins dito para malaman natin kung saan yung area ng papuntang 5 volts. Simulan natin dito. Wala. So wala. Dito. Ayun guys. 4.95 volts. So dito nag-umpisa sa pang 7 na pins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, tapos pang 8 na pin, yun may 5 volts din. Yan, sunod na pin, wala na. So 7, 8, 9, itong tatlong pin, yan ang positive. Dito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pang 10, wala. So ibig sabihin, ito na yung negative na yun dyan. So meaning, ang 5 volts na power supply na nagagaling sa laptop, siya yung dumidiretso dito hanggang dito sa pang 7 pin. Kasi bali yung 6 na to siguro, ito yung sa 12 volts. Ngayon, para ma-sure naman natin, saksak naman natin yung, tingnan natin itong 12 volts power supply natin kung makasusukat din natin dito. Yung first 1 to 6 pin na pinakita ko kanina. So ito, para may idea tayo kung paano gagawin natin dito sa gagawin nating ayos yan. So may 12 volts na sa guys supply, meron pa siyang 5 volts. So yung 12 volts, aanamin natin muna kung saan yung positive niya at saka negative. So yung pinakagitna guys, yun yung positive. Tapos itong nasa side niya, yun ang negative. So sasaksan natin 9 volts power supply. Susuka tayo dito guys ngayon kung saan dito yung negative tsaka positive, para malaman natin kung may 9 volts dito. Okay, so lagay natin sa dyan. Simulan natin dito sa 6 na pin kanina, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dyan sa pang-6, 4, 5, 6. Ito. Ayan. Lagyan natin yung negative probe natin dyan.
Kasi ina-assume ko na ito yung positive, itong first 3 pins eh. Kasi ito yung positive eh. Itong line na to. Ito yung may metal. Tapos nakakonect siya dito. Direkta dito sa 3 pin na to. So, ina-assume ko na ito na yung positive natin. So, yung next 3 pins, yun ang negative. O, yan guys, meron tayo nakuha. 12.2 first pin, 12.2 volts. Second pin, 12.2. Third pin, pangatlo, ito, 12.2 rin. Fourth pin, 0 na. So, ibig sabihin, negative na yun. So, tama yung analysis natin na itong first 3 pins, yan ang positive ng 9. So, okay na guys. Hindi na tayo mahirapan yan. At least may idea na tayo. Tanggalin muna natin itong tinari natin dito. Yan. Okay, so may idea na tayo para gagawin natin dito sa isa. Gano'n na rin gagawin natin pin. Halos pares naman sigurong configuration sa loob niya. Titignan natin socket para sa ating power supply. Okay. So bubuksan natin itong isa. Tabi muna natin ito guys ay yung ayan, sana parehas pag binuksan natin ito. Diyan yung pambukas natin. Oh, halos parehas guys Tanggalin natin ito. Siguro ito lang, hindi lang talaga nilagyan ng kasi para meron siyang position para sa ganito. Tingnan nyo guys ito lang siguro talaga hindi nilagyan. Yan. So magagawa natin ng paraan to guys. Dito may balang dito, may pyesa rito sa gitna, dito wala. So anong pinagkaiba nun? Tingnan natin to guys, itong isang to. Saksak natin kung iilaw yung 5 volts nya. Ayan, saksak natin. Ayun, ganun din. May ilaw din sa 5 volts. So, okay. So, madali na to guys. Since pares, almost the same lang yung kanila. Ito lang yung pagkakaiba nila. Ito, may extra rito, pyesa. Dito wala. Yan. Yung pin nila pares din yun. 7 yung pin dito. Ito guys, wala na tayong gagawin dito kasi para to sa sa data to, sa SATA. Diretso na to sa SATA connector. Ito yung concern natin. So pwede ko siyang i-modify. Ito, lalagyan lang natin ng ganito, kaso wala akong ganitong klase. Kaya pwede kong wala akong mabunot na meron pala akong titignan ko muna. Sandali guys, hanap na ako ng ito guys, baka pwede natin gamitan ito. Ayan okay. So bilog ito kwadrado. Mukhang malaki yata itong kapalit ko. Di bali, basta magkaroon na siya guys ng rito, connection. Itong may clean pa, ito yung positive, ito yung mababa pa negative. Ganyan. Pwede. So ang gagawin ko guys, siguro tanggalin ko na lang ito, hindi ko na siguro lalagyan ito para hindi ganong bulky. So igaganyan na lang natin sa dyan. Ayan, nakalabas siya guys ng konti, hindi kagaya nito na flat dito, wala siyang wala siyang nakausli na
Ito usli talaga to guys, kasi hindi naman natin pwedeng ipasok ng paganito. Ganyan. Babangga na yung pinaka saka ano siya guys, hindi siya pantay oh. Hindi gaya kapag ganyan naka-flat. Ayan. Medyo maipapesto nating maayos. Kunyari itong takip niya. Ayan. Bubutasan na lang natin to dito guys. Tapos itong sa pinakailalim, lalagyan din natin ng butas rito para maka-pwesto siyang ganyan. Ayan. Medyo naka-usli lang siya ng guys ng ganyan. Okay, so anuin ko muna to guys. Isa-set up ko muna, tapos papakita ko na lang sa inyo. Babalik ako lang kayo para di masyado mahaba ating video. 1 minute 37 seconds later. Ano siya? Yan. Sinolder ko na doon. Ito yung positive, ito yung negative. So yan. Tapos nilagyan ko lang ng konting glue stick dito para hindi magdikit yung mga wire niya dyan. So ngayon, itatry natin to guys. Titingnan natin kung may makukuha tayo na 12 volts sa pin na to. Yan. Siya nga pala guys, ito pwede rin itong gamitin sa 5 volts. Tatanggalin lang natin itong 12 volts para hindi sila magsalubong yung power supply. So ito ngayon, tingnan natin kung makakasukatan ng 12 volts dito. DC. Okay. So yan na siya, no? Tingnan natin kung may makuha tayong 12 volts. Ayun, ayos na guys, may 12 volts. Tapos dito yung kanina yung dapat ito positive na 12 volts, ito yung negative na 12 volts. So, tingnan natin kung may 12 volts talaga tayo makuha doon. Itong 1, 2, 3, first 1, 2, 3 positive. Tapos itong pang 4, 5, 6 yan ang natin negative. Tingnan natin kung may 12 volts tayo masukat. Yun guys, okay na. May 12 volts sa second pin. 12 volts pa rin yan. Third pin. Ayan o. Okay. Ayos. Okay na guys. Meron na tayong ano. Sasarado ko muna. Ito i-ano natin. Tapos testingin natin guys sa ating hard disk drive na pang 12 volts dito. Kung gagana siya. Tingnan natin kung nagana ba siya. Yun. Narinig niya guys, tumunog ah. Tingnan natin kung babasahin guys ah. Tingnan natin yung screen. Yun, tumunog tapos tingnan natin kung babasahin niya. Yun guys, binasa niya na oh. Nakita nyo guys. Yan oh, mana yung screen natin. Yan. Ayan. Ito yung minodify natin. Ayan o, yung D system reserve. Ayan D. Tapos ito F. Ito yung F yung may laman. So okay guys, gumana na siya. So kung halimbawa ano natin exit na natin. Dito natin ito yan o. Eject USB mass storage station. Yan yung local F tsaka system D. Ito yan o. Eject natin. Tapos may lalabas na safe to remove na. Ayan nga, safe to remove. So okay guys, successful yung ating ginawang modification. Yan. So dalawa na yung aking ano. Yan. So tanggalin ko muna guys. Tapos dito sa tanggalin na natin. Ayan. So dalawa na yung ating SATA USB to SATA. Ito yung minodify natin. Ito yung original. So ibalik na rin natin to guys sa kaha. Kahan niya para dalawa na.
So okay na to guys para sa akin kasi kahit alin dito sa dalawa ang gagamitin ko, pwede. So ito guys yung original na ano, yung merong ano, tapos ito yung minodify natin. Ito. So ito na sila guys. Dalawa na yung aking USB to SATA connector. Ito yung ginawa natin, DIY natin, minodify. Ito yung may original talaga na ano, saksakan. So itong ginawa kong ano, pag-modify dito sa isang USB to SATA na wala dating power supply na pang 12 volts. Paki-like and share guys, and don't forget to subscribe to my channel Need TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa mga video. Maraming salamat.